alam, kunyari mga terms or places na yung audience mo baka hindi alam. So parang kailangan mo siyang i-introduce sa kanila. Parang yun. Ano pa ba? Imagery, yun, kailangan, dahil kinukwento mo yung buhay mo, kailangan mo siyang i-relate sa kanila na parang ito yung buhay ko para ano tawag doon? Parang kasama mo silang maglalakbay dun sa story mo, parang gano'n. Tapos, sorry, hindi ko na maintindihan yung sulat ko. Ayun, may part siya. I like na parang you integrate your local identity. Sana, mas na-integrate mo yung local identity mo dun sa story mo as a person from Zambales. Kasi parang doon ako nakulangan na parang, oh, alam ko taga Zambales ka. Pero sana parang mas nilaliman mo siya. Parang gano'n. Kasi ako yun eh. Ito yung bayan ko. So parang i-merge mo siya ganyan. Rather than parang maglilitanya ka lang ng mga cultural things na nangyari. Parang magiging cultural inventory lang siya. Rather than narrative mo siya. So parang you have to own it talaga. Parang gano'n. Tapos yun, parang siguro mga story-based scenes ang ilalagay mo rather than parang story-based scenes that show rather than tell. Parang kesa sabihin mo na ano to yun, parang dito ako lumaki, instead na sabihin mo na dito ako lumaki, you have to show it through story, parang gano'n. Or basta na-gets, parang gano'n. Ano pa ba? Tapos, I like na pinasukan mo siya ng environmental commentary. Pero medyo abrupt yung shift ng personal narrative mo, tapos biglang may environmental commentary. So, kailangan medyo smooth yung flow ng story mo, ganyan. Tapos, medyo multi-layered yung story. So, siguro, kailangan may structural clarity ka, tapos may clear sectioning or dividing the work by themes or into parts, parang gano'n. Yun lang po.